So, good evening guys, good evening Tikmilians, good evening Asasiyan. So, nandito naman tayo sa panibagong webinar. Napansin ko ang daming comment kanina nung nag-post ako. Mukhang interested sila sa scalping strategy. So, maglalagay tayo ng iba-ibang mga strategy na tutulong sa ating mga newbie kung paano mag-trade. So, para sa ating mga newbie, I hope na panood nyo na ang ating mga lesson, webinar brought to you by Tikmil. Okay, marami tayo dyan from smart money concept up to uh, smart money concept pati sa ano natin sa price action, and nagkaroon din tayo ng series ng indicators. Pero sa indicators, more on main indicators lang. Magugulat kayo, marami tayong mga indicators na pag-uusapan ngayon at sa mga susunod na hindi pamilyar pero nasa trading view, which pwede natin yung i-trade actually kapag ka nagte-trade tayo kay Tickmill ng forex, indices, stocks. Okay? And meron ding cryptocurrency, mga major cryptocurrency na pwede mong i-trade kay Tickmill. Now, good evening uli sa mga mga bagong dating. So pag-usapan na natin, hindi na natin patagalin. Ano ba tong unique indicator na pag-uusapan natin ngayon? So punta tayo ngayon sa trading view. So this indicator is in trading view guys ha. Nasa trading view lang ito. Okay, ayusin lang natin yung chat para nakikita ko rin yung mga chat nyo. Okay. Baka makalimutan ko pala. Bago tayo makalimot, bago tayo pumunta, pasakalye muna tayo. Marami tayong inquiry doon sa passive income natin na Asasi Euro USD scalper version na ito. Hindi ito same, no? Parang magugulat lang kayo, same capital nung nakaraan. Pero hindi ito same sa Gold Sniper. Totally different tong EA na to. Conservative, nag-start siya ng 2019. Tapos nagkaroon ng major update. Siyempre, ang EA na to for better performance. Para dun sa mga gustong magtanong, una muna, kumita na ito ng 250. Okay, puntahan natin yung ating mismong trading view. Account history niya, 250. Ito sa baba, left side. At ang nakakatuwa dito, ang drawdown ngayon $22. Never ko pang nakita ang drawdown na to na lumampas ng 50 kung hindi ako nagkakamali. Mismong sa account history, no. May mga talo siya kasi kapag kinuha nyo, kuhanin natin to guys ha. Isa-save ko yung report niya. Save ko detail report. Okay, detail statement ng scalper February 17. Okay? Bago tayo pumunta sa main lesson, pakita ko lang sa inyo to. So, ito siya. Okay? Nasa ibang broker lang to, pero ready na kasi tayong sa Tickmill. Okay? Kung makikita nyo. So, ang analytics nito nandito sa baba. Ang drawdown natin ay $43, $44 ang pinakamababa. Ang capital minimum nito ay 1.5. Pwede rin siya sa $1,000 ang pinag-uusapan natin. Ang kinita niya ay $250 as of now. $250 ngayon. Okay, ang percentage of winning niya sa short position 69% na winning, sa long position 75%. So kung i-average mo yan around 72% o sabihin na nating 70% winning ito. Hindi siya sobrang aggressive na katulad ng dati na delikado kapag pumangit ang market. Sabihin natin mid-aggressive siya kasi marami rin siyang trade sa isang araw. So makikita nyo ngayon dito 21, okay, yung ating negative niya, yan yung tinatawag na drawdown. So kung gusto niyo ng passive income, PM lang kayo para ma-send ko sa inyo yung Google form nitong ating nasaan ba yung Google form? Sorry naman. Ito, na itong ating Asasi Euro Sniper. Okay? So, klaro tayo dyan. Pasakalye lang muna yan para sa passive income. Pero lagi natin sinasabi, iba pa rin ang marunong sa manual trading. So, pag-uusapan natin ngayon, ang total actually 5 na trading indicator na magagamit natin sa trading view. Then, pwede natin yang i-confluence o pagsama-samahin para yung strategy ay mabago. Alisin lang natin to.
Okay. Now, ano ba yung main indicator na dapat nyo munang maintindihan? Okay? Pag-usapan natin yung main indicator. So, pag-uusapan natin yung tinatawag nating Frama channel ni Beg Beluga. Okay, kuhanin ko lang to. Pagka sinabi natin guys na Frama channel, no? Ito, ayan, no? Fractal moving average, ano? Yung ating Frama. So, puntahan ko lang yung ano. May picture tayo nito kung hindi ako nagkakamali. Anyhow, ito pala, sorry. Ito, Frama by channel by Big Beluga. Okay? Pagka sinabi nating Frama, it's a fractal adaptive moving average. Ngayon, hindi na natin babasahin to isa-isa. Papaliwanag ko lang sa inyo. So, kung mapapansin nyo, ito yung Frama natin. Meron siyang parang Bollinger Band, tatlong guhit. Pansin nyo yung tatlong guhit. 1, 2, 3. Palakihin kaya natin. Hindi mapapalaki. Anyhow, dito mismo sa trading view, mapapalaki natin yan. Okay, meron siyang tatlong guhit dyan. Tapos, kung mapapansin nyo, meron niyang green, ang candles na bago ang kulay. Pero sa totoo guys, kapag kayan ay nilagay mo lang sa send to back, babalik yan sa normal na kulay kasi naka-send to front siya. Kailangan pagka nasa unahan yung fractal natin o yung Frama channel natin ni Big Beluga, lilitaw ngayon yung moving average pa rin yan guys. Moving average pero zero lag. Pagka sinabi nating zero lag, okay, o kaya pagka sinabi nating non-repaint, kasi meron tayong maririnig, ano? Non-repaint. Non-repaint indicator is a type of trading indicator na kung saan does not affect, okay, o yung change yung historical signal na binigay niya kapag ka may bagong data. Okay? So mas reliable ang isang non-repaint. Marami-rami kasi kahit yung mga old may na repaint signals, nababago kapag ka dumadating yung bagong presyo. So non-repaint siya. Ngayon, ang mahalaga lang dito para maintindihan nyo, kung mapapansin nyo, dahil moving average yan, lagi ko tinuturo dyan sa iba, nagiging dynamic support and resistance siya. Ano ang ibig sabihin ng dynamic support and resistance? Nagbabago-bago siya na minsan siya ay nagiging support, then nagiging resistance. So, pansinin natin, punta tayo sa 8 hours. Nasa Euro-USD tayo. Okay. Ano napansin nyo nung nasa ilalim itong ating Frama, yung moving average? Uptrend or downtrend? Pwede nyo i-type ang down or up. Ano nangyayari sa presyo kapag ka nasa ilalim siya? Up or down? Yes. So, ang nangyayari, uptrend tayo. Kung mapapansin nyo, ang kulay ng linya ng Frama natin na Beluga, ni Big Beluga, yun ang pinaka-pangalan ng author. Yan. Ngayon, coach, paano namin yan i-add? So, ang gagawin nyo lang, punta kayo dito sa indicator search. Type nyo lang ang Frama. Ayan. Frama channel by Big Beluga. Ngayon, yung 5 indicator na to, isesend ko sa Tickmill Tickmill GC. Okay, sa Tickmill GC. So, para doon sa mga wala pa sa Tickmill GC, magbigay lang kayo sa akin ng screenshot na kayo ay under ng Asasi. So, don't forget na meron na kayong Tickmill under by Asasi. Okay? So, paano mag-register yan? Ibibigay ko ngayon sa inyo sa chat. Don't forget na nagre-register tayo dito. Okay? Mukhang mali pa to. Ito na lang. Okay? So make sure lang naka-register kayo sa Tickmill under Asasi. Kung may Tickmill na kayo before sa ibang community, walang problema. Add trading account lang kayo.
gamitin nyo lang, ayun pala, yung IB link na tinatawag. So, kailangan natin meron tayong IB link. Okay? So, yung referral code, yun lang ang gagamitin nyo. So, sino dito ang registered na sa Tickmill under as ASEAN? Can you type 1? Yung hindi pa, type 3. Hindi ka pa member ng Tickmill as ASEAN, pati ng GC na to, type 3. Okay. Sir Paul Christian, register kayo, PM nyo lang sa akin. Kasi dito natin ilalagay, ito ay pang-suporta natin, syempre sa ating broker din. Hindi nyo kailangan mag-deposit, pero mas maganda kung marunong na kayo mag-trade, gamitin nyo rin siya. Okay, so, klaro, marami. Sir Christian, Sir Edwin, yan. Okay. Ngayon, kung crypto lang kayo, it's okay. Pero, kailangan matututunan nyo rin ang Forex kasi mas madali siya. Okay, mas madali ang Forex and indices and stocks. Now, punta na tayo dito. So, andito na tayo, nagiging support and resistance dynamic mo siya. Now, nagbibigay din siya ng buy signal. Okay. Yung green arrow, yan yung buy signal natin. Ngayon, mapapansin nyo, kanina, nung ginawa natin ito, ayan, pagka tinapat mo, okay din yan. Kung gusto mo, nasa likuran siya. Pagka tinapat mo kasi yan, nagiging green, yun ang pinaka-buy signal niya. Okay? Now, mas gusto ko kasing ibalik natin yan sa front. Okay. Now, pansinin nyo guys. Ito pa, 8 hours to Mamaya natin pag-uusapan ng time frame. Ngayon, dahil lumampas siya sa upper band, nakita nyo, okay? Una muna, ang blue pala, yan ang pinaka-red candles natin. Bearish ang momentum. Pagka green, bullish ang momentum. Pero pansinin nyo ang candle nagiging gray. Okay. Nagiging gray yan kasi raging ang momentum. Undecisive pa ang momentum ng market. Okay? Hello. Nawala ang audio, baka po may audio po ba ako? Klaro po ba? Can you type 1? Yes. Meron naman. Okay, meron naman. Baka lang sa inyo, sir. Sa niyo yan, sa Wi-Fi nyo o sa website nyo, sa server po ninyo. Okay, now, pansinin nyo, gray yan pagka ang momentum natin is raging, kaya nang sinasabi nito. Pagka nasa loob ng range, tandaan nyo, nasa loob ng range ang presyo, undecisive ang market. Okay, hindi mo alam kung tataas o bababa ang market. So, ang nangyayari with the help of this, actually, yung iba, ite-trade nila alone to, pwede. Pero mahina yung probability of winning mo. Paano sila? Ito kasi yung buy signal. Yung green arrow na yan. Ito yung susunod na sell signal natin, yung red. Yung blue. Okay? Kung mapapansin mo yan, ano nangyari? Bumaba pero kaunti. So, tandaan nyo rin, sa lahat ng strategy na tinuturo natin, hindi yan 100%. Pero isa ito sa mataas ang winning ratio o winning probability ng strategy na to. Which very basic, kailangan nyo lang i-combine yung mga indicator na ituturo ko. Now, so naiintindihan niyo na kapag yung buy signal, nakakita tayo nito, buy signal siya, kapag nag-cross siya sa upper band, yan yung rason kung bakit siya nag-buy signal. Sabi ko kanina, nagiging support and resistance siya. So kung mapapansin nyo, taas, baba. Yung gitna niya, yan ang isa sa pinaka nagpapahiwatig na tayo ay nasa blue pa kapag bullish pa kapag tayo ay nasa taas ng gitnang yan. Mapapansin nyo, once na yung price ay lumampas na doon sa gitna, nagiging gray siya. Tingnan nyo itong blue. Lumampas na sa gitna, yung body, nagiging gray siya. Ibig sabihin, pa-change na tayo ng momentum. Posibleng mag-change ng momentum, pero ang ibig sabihin niyan, more ay raging lang ang market.
nagre-range siya habang nasa loob. Kaya kung ito lang indicator na 'to, ang pag-uusapan natin, walang trade dapat na maganap, walang trade na maganap kapagka ang presyo ay nasa loob ng Frama channel natin. Klaro ba 'yon? Okay. Pagka sell, kung makikita nyo, blue, and then magge-gray muna itong from green. Kailangan niya mag-gray. Nag-gray siya kasi tumama siya sa gitna. Okay? Dahil pumunta siya sa lower band, ito, lumampas na siya sa lower band, nag-blue na, and then bumagsak na ang presyo. Pero hindi laging gano'n. Kita nyo, babalik uli yan sa gitna, pero hanggang gitna lang, pansinin nyo, weak lang ang tumama, kaya hindi pa rin nag-change tayo ng trend. Bumagsak siya uli. Kuha? So, kung maliwanag sa inyo ang Frama channel, okay, kung maliwanag sa inyo ang Frama channel, can you type 7 please? So, nagiging support and resistance, recap lang tayo. Nagbibigay siya ng buy signal, saka sell signal. Pagka nasa loob siya ng range, ibig sabihin, nasa loob siya ng channel, ibig sabihin, walang trend, raging lang tayo. Okay? Gusto ko makita ko ang lahat, no? Kung malinaw sa kanila. Okay. So, tandaan nyo, yung momentum natin, kapag ka nasa gitna, bumabagsak na. Nababago yung momentum is, kung halimbawa, bullish ang momentum, humihina yung momentum ngayon kapag ka siya ay nasa gitna. Okay, so nagre-range ang ating market. Okay, klaro tayo. So maraming nag-7. So move tayo ngayon. Okay, okay. Now, idadagdag natin yung isa pang main indicator. Dalawa lang tong main indicator na to sa pero gagawin nating tatlo. Pagkatapos nun, confluence din. Actually, nagko-confluence na yung topic natin ngayon. Ano? So, remove tayo ng drawings para mas maganda. Okay. So, ano yung isang indicator natin? Yung range filter indicator. Ang range filter indicator, kung makikita nyo, itatype nyo lang yan. Range filter by Pintom, no? O yung Gukrot version ang kukuhanin nyo. So, nandiyon yung link na yan sa ating doon sa ating GC. Okay? So, range filter, buy and sell, 5 minutes. Pero hindi nangangahulugan, 5 minutes mo lang gagamitin yan. Okay. Yung range filter na yan, ito ang lilitaw. Okay. Make sure lang na yung range filter, uncheck mo lahat to. Kasi, originally, ganito ang kalalabasan yan. Okay. Ang ititira mo lang, yung buy signal and sell signal. Kuha yung setting. Ang ititira mo lang, uncheck mo lahat to. Uncheck mo lahat yan. Okay. At ang ilalagay mo lang, buy signal and sell signal. Klaro? So, yun lang. Ngayon, ano naman ang range filter? Yan lang kung tutuusin ng range filter. Nagbibigay lang siya ng buy signal. Ngayon, yung mga inalis natin, hindi natin kailangan yan sa strategy na to. Bakit? Meron na tayong Frama channel. Yung Frama channel ang nagsisilbi nating support and resistance. Saka ganyan ang kalalabasan yan. Okay, so ang kailangan lang natin kay range filter closer ay ano? Or close, range filter indicator. Kailangan lang natin yung buy signal. So, ganun lang kasimple. Now, okay. Technically speaking, kung gagamitin mo tong dalawang indicator na to for our strategy, ganito lang yan. Kapag ka nakakita ka ng buy signal, okay, pagkatapos, nakita mo yung first green candle, ito yung buy signal ng Frama, buy signal ng range, and then lumampas na siya sa upper band, mapapansin nyo, gaano kalaki ang itinaas nito. So, naglong, 1:2, ano lang tayo, review lang tayo. Kahit sabihin na natin dito, okay, 1:2.8. Malaki. Yan. Pero, sa strategy natin,
lagi lang natin tatargetin is 1.5 or 2. Depende sa market. Kung una mo ng first target mo is 1.5, second target mo, kung halimbawa na-reach na yan, pero nakita mo nag-bounce uli siya, merong binigay na signal na tataas siya uli sa lower time frame, maaaring makita mo yan sa lower time frame, pwede ka na uling mag-buy dito. Nakuha? Pero 1:1.5, 1:2, yun ang maximum niya. From the first signal itself. So, kuha? So, halimbawa, sa sell signal na to, tingnan natin, itong bagsak na to, okay? Ngayon, ang tanong mo, Coach, saan ang aking stop loss? Pwede mo maging stop loss sa taas ng recent high or ng recent low. Kung sell, recent high, ito. So, stop loss mo yan, and then 1:1.5. Yan lang. Pero, sorry, dito pala tayo mag-uumpisa. Sa candle na to. Sorry naman. Yan. Yung first green candle. 1:1 lang ang lumabas. Okay? 1:1. Ngayon, yung iba, ang nagiging stop loss niya, doon sa pinaka gitna naman nitong ating band. Sinisilip niya yung gitna nito. So, unang lumitaw ang gitna dito sa area na to. So, dyan sa taas niyan, dyan siya naging stop loss. And then, 1:1.5. Sa po lang 1:1.5 nga. Kung dito. Okay? So, dito ang entry sa candle na to. O, halimbawa, ito, kinuha niya tong gitnang to. Nakita mo, nag-weak uli, and then possible. Pagka bumaba ka ng lower time frame, makakakita tayo ng sell signal niyan. So, sample lang natin. Okay? Baba tayo ng lower time frame. Kasi actually, nasa 8 to. Mamaya, pag-usapan din natin, baka sa 1, pag-usapan natin ang ayan. Ang isang pwede nyong gawin, guys, yun, sell signal. Ayun, nandito yung sell signal niya. Isang sell dito, and then, ayun, bumaba. 1 at 2. Nakita nyo yun dito? So, sa lower time frame, nakita yan. Now, okay. So, klaro tayo ngayon sa range filter combination ng Prama channel. Ngayon, 1:2, sapul yan. Nakita na natin. Ngayon, saan ba magandang gamitin to? Actually, magandang gamitin to, guys, primarily for scalping. So, pag sinasabi nating scalping, lower time frame. Pero okay din sa 1 hour. Ngayon, 30 minutes, pababa. 1 minute pwede, 5 minutes pwede, 15 minutes pwede. It's up to you pagka binaktest nyo na siya. Pero hindi pa dyan magtatapos yung strategy natin. Bakit? Dito ngayon papasok, para mas maging malakas, magkaroon tayo ng confirmation kung ano yung mga inaral natin dati or magdagdag tayo ng indicator. Halimbawa, sa buy position na to, una, check tayo. 1, check. Buy position, check. Correct? Now, nagkaroon tayo ng green candle, check. Pero pansinin nyo, mahina yung green candle natin sa 1 hour. Okay? 1 hour. Yung green candle natin. Parang, teka, magda-doubt ka ngayon. Saka sa totoo, ayan, sasapulin niya, pero hindi siya umabot sa pinaka-recent low niya. Kasi ito ang recent low natin. Hindi siya umabot dito. Pero nagtuloy-tuloy ba ang taas? Yes, nagtuloy-tuloy ang taas. Malaki actually ang tinaas niya. Ang tinaas niya ay hanggang 1.04. So, ang mangyayari niyan, kung dito tayo papasok, 1:1 ang ratio, 1:2.5. Pero ano sabi natin? Tatargetin mo lang yan ng 1.5. Okay, 1:1.5. Doon sa mga hindi pa nakakaalam ng risk-reward ratio, maraming nagtuturo niya. Napakasimple lang yan.
Yung sa entry mo, magkano yung sa stop loss mo, computein mo, o dahil with the help of this, nakikita mo na yung ratio mo, yung risk-reward ratio. Okay, magkano ba yung matatalo mo, magkano yung win mo kung mananalo ka. Okay? Klaro tayo. Ngayon, ang confluence na pwede nating idagdag ngayon dyan ay yung Asazi order block natin. Anong meron sa Asazi order block? Naalala nyo, so pagka inad nyo na yung Asazi order block, okay, order block natin, okay, gawin nyo, pinakamaganda, kung gusto nyong baguhin, no? Pwede nyong baguhin yung, eto, gawin yung yellow. Oops. Saglit lang, ano ba nangyari? Hindi siya nag-yellow, dapat mag-yellow siya. Kuhanin natin ulit. Asazi order block. Okay. Or puti. Mas gusto ko yellow. Nasa style pala. Punta ka sa input, baguhin mo tong blue na gawin mong yellow para iba siya doon sa blue candle natin. Okay, ng from a channel. Ngayon, another confirmation yan, kapag ka may buy position, tulad nito, okay, at meron ding buy position, merong green arrow, kailangan magkaroon tayo ng bullish OB. Which this is a bullish OB na nagpapahiwatig na talagang possible na tayong pataas. Yun ang binibigay ng Asazi OB. Kung makikita nyo naman dito, okay, nagkaroon tayo ng sell position, nagkaroon tayo ng sell arrow, nagkaroon tayo ng red Asazi OB, ibig sabihin, bearish na tayo. At kung mapapansin nyo, inuuntugan lang, unang untog, nagiging resistance siya. Ikalawang untog, ikatlong untog, pero laging nagbibigay ng sell signal. So, pwede kayong tumingin yan sa higher time frame, i-combine nyo ang higher time frame and lower time frame. Kasi magkakaiba ito ang tanong dyan, magkakaiba guys ang sell at buy signal ng each time frame. Pero meron pa tayong mga strategy na malupit na pwede nating pag-usapan later on. Kaya mag-alala dyan. So, klaro kayo dun sa Asazi OB. Yung nakakasunod, can you type 8 please kung nakakasunod kayo dito sa ating scalping strategy. Okay, good. Nakakasunod kayo sa scalping strategy. Now, okay. Ano yung pwede ko pang gawin? Okay, pwede ko pang gawin. Pwede mo pang i-confluence. Kung kayo ay nag-aral ng SMC, pwede nyo idagdag yung SMC. Kung kayo ay nag-aral ng mga divergence, pwede nyo idagdag ang divergence. O kaya lang, kailangan paid ang inyong trading view. Kasi alam ko, ang free lang ng trading view hanggang 2 indicator. So, pwede nyong anuhin yun. Now, meron pa akong isa, actually, 2 pa ang ituturo ko sa inyo. Okay. Meron tayong isa pa, which ang tawag dito ay Andean Oscillator. Yan. Medyo kakaiba to guys. Pero maganda itong Andean Oscillator. So, paano ba yan? Puntahan nyo lang yung Andean Oscillator by Alex Grover. Okay? Yan ang makikita nyo. Merong 3 linya na may kulay ang makikita nyo. Una yung red. May red dyan. May orange and green. Kung mapapansin nyo dito sa ating setting, okay, ang ating setting, meron tayong, yung green natin, yung bullish natin, yung red natin, ang bearish natin, at yung ating orange, tama ba? Orange ba to? Naguluhan ako. Yung ating orange, yan ang ating signal line. So, pinakamadali, ito lang. Ang pinakabasihan nyo lagi dyan ay yung orange. Yung orange, may papakita ko sa inyo ngayon. Yung orange, guys, tanggalin muna natin yung kulay ng ano para mas makita niyo. Ba nangyari? Okay, sorry.
Tatanggalin lang natin 'to, lagay lang natin sa back. Okay. Ngayon, ang kapansin-pansin dito guys, eto. Anong sabi ko? Anong kulay ang basehan niyo sa indicator ng Andean Oscillator? Basehan niyo anong kulay? Orange, green, o red? Puwede kayong mag-type. Yes, orange. Okay, orange tayo, So, tingnan niyo maigi. So, yung orange natin ang pinaka-main na basehan natin ngayon. Once na ang pula ay umangat sa orange, tulad nito, okay? Yung pula umangat sa orange, makikita nyo na bumabagsak ang market. Once na ang pula, katulad niyan, ayan, umangat sa orange, bumabagsak ang market. Pero, once na yung green naman ay umangat sa orange, tumataas ang market. Kuha? Pero meron pa rin tayong isang sasabihin ko sa inyo. Okay. Pero kapagka yung dalawa ay nasa ilalim ng orange, mababa ang volume. Ranging ang market. Hindi mo makita kung bullish or bearish ang market. Halimbawa, ito, itong time na to, itong dalawa ngayon, yung pula, nandito siya, nasa gitna. Pansinin nyo, ano? Yan, kuha tayo na ito, itong ranging na to. Nakita nyo, nasa ilalim ang pula, nasa ilalim lang ang green. Ano nangyari sa presyo natin ngayon? Up and down lang siya. Wala siyang trend. Nakukuha? So, ganyan kaganda ang Andrian Oscillator kung maiintindihan mo siya. Ngayon, i-combine natin siya ngayon doon sa ating strategy. O, ano nga yung strategy natin kanina? Okay. Ang strategy natin kanina, mag-aantay tayo ng sell signal. Sige, kuhanin natin to. O, yun, meron palang signal. Balik natin sa front yung ating frama para maging maliwanag. Okay. Okay. Meron tayong sell signal, 1. Meron tayong sell arrow, 2. Meron tayong Asasi Ubi, 3. Now, ano yung dinagdag natin ngayon? Dinagdag natin yung Andean Oscillator. Ano nangyari sa Andean Oscillator natin? Umangat na siya. Dahil umangat siya, pwede tayong mag-entry dito ng short position. Yung pag-angat niya yan. Tapos, kung pinaka-safe nga natin, yung pinaka-recent high niya, ito, sa taas niyan, and then 1:1.5, sabi natin. Pero umabot to hanggang 2. Kuha? Okay. Now, buy position. Okay, nagkaroon tayo ng isang buy position dito. Kung mapapansin nyo, yung third candle, medyo horizontal. Kung alanganin ka dyan, pwede mong intayin ng another buy. Kasi kung dito ka nag-entry, stop loss ka. Maaring mag-green ka, then stop loss. Kuha tayo ng mas magandang example. Ito, buy signal. Merong buy signal, merong buy arrow. Lumampas tayo na dito sa ating band, upper band. And then, kamusta yung Andeleya natin? Yung Andeleya natin, dito lang siya tumaas. So, pwedeng tong entry na to, dito sa area na to, pwede tayo dito pumasok. Based sa Andean Oscillator natin. Kasi nga, nag-horizontal muna siya, pero tingnan mo, pagpasok na yan, tingnan natin kung ang risk-reward ratio ay maganda. So, kung pasok natin tong green na to, hindi to aabot ng 1:5. Okay? 1:4, 1:0.45. Pero kung dito ka pumasok sa area na to,
dahil nakita mo umuntog lang siya, okay? Yan, pasok ka sa 1:3. Okay? 1:3. Kung medyo napaaga ka ng pasok ng kaunti. Kaya nga, mas maganda, mas marami. Ngayon, isa pa kapansin-pansin natin dito pala guys, parang mahirap pumasok. Okay. Wala tayong nakitang bullish OB. Tama? Tingnan natin. Hindi, baka pala ano. Let's see. Baka kasi tapos na. Wala tayong bullish OB, kaya hindi sobrang lakas ng ating ah, signal. Pero kung dito, makakakita tayo na may kasamang bullish OB. Here, tingnan natin to. Ayan. Ito, may bullish OB, kaya mas magandang pasukan. So nakikita nyo, mas maganda, meron tayong tatlong signal. Now, tingnan natin ang Andean Oscillator. Yes, ang Andean Oscillator natin, no, dito lang siya pumasok, yung Andean Oscillator. So, mag-backtest kayo guys para makita nyo kung saan mas magandang pasukan or kung meron kayong naalala nyo yung mga trend line na tinuro ko sa inyo. Kasi ito, binabago lang niya ang kulay pero sa totoo, yan pa rin yung yung ating green and red candles. So pwede kayong maglagay din ng sarili nyong trend line. Like for example, this one, ito ang trend line ko dyan. So kapag ka binrake niya na yan, tapos may buy signal pa, tapos kumpleto, 1, 2, 3, at binrake niya to, dito pa lang papasok na ako. So combination naman ng trend line na tinuro ko. Okay? Now, bago tayo lumipat sa pinaka last indicator na tuturo ko, gusto kong malaman, nakakasunod ba? Can you type 3 kung nakakasunod naman lahat? Okay, good. Dalawa lang ang nakakasunod. So, reviewin nyo ang recording na to. Okay? Reviewin nyo yung recording na to para mas maging ano. Yan, 4 na. Now, okay. Ang isa sa pinakamaganda rin na zero log indicator na pag-uusapan natin, ang pangalan mismo ay zero log. Tatanggalin na muna natin si Andean, pero pwedeng nandyan lang din. Okay? Zero log is like this one. Okay. Mas maganda si zero log sa punto na ganito. Na gusto ko ito. Meron siyang time frame 5, 15, 240, 1D. Ano ba itsura ni zero log? So, tanggalin muna natin lahat. Okay, range filter, tanggalin muna natin. And nasa COB. Yan. Actually, pwede nyo nga rin maging main to eh. Okay. Technically speaking, kapag ka pinag-uusapan natin tong algo alpha, zero log signals, mas magandang mag-trade dito kapag ka lahat ng signal natin is bearish from 1 day, 240, pero mahirap mangyari yan. Bihirang mangyari yan. Normally, meron tayong 4. So, i-monitor nyo kung saan pinakamaganda mag-trade. Yamang hindi yan ang main indicator natin. Kung yan ang gagamitin mong main indicator, yun ang sinasuggest niya. Okay. Kung mapapansin nyo naman, dito sa Algo Alpha, nagiging support and resistance din siya. Untog, untog, break, naging pula. Okay? Dito naman, wala siyang inuntog, pero dahil binrake niya dito, naging pula, at ayun ang pinaka-signal natin. So, nasaan ang pinaka-signal natin yan ng buy? Ito, and sell. Naintindihan? So, kung i-combine mo ngayon yan sa Prama, okay, kailangan lumitaw to. Ngayon, ang ginagawa ko sa Algo Alpha, yan, binababaan ko lang yung opacity ng buy signal niya para makita ko yung buy signal ng iba. Okay, ginawa ko lang, dito, opacity niya 20%. Para makita ko yung buy signal din ng range filter. So, mangyayari niyan, katulad nito, may buy signal na to, may buy signal din si alpha, naging green to. Ito yung aking naging pinaka signal na binigay ni alpha
o ni Algo Alpha. Okay? Yan yung binigay niya na buy signal. Yung sell signal niya, nakikita nyo, ang lakas. Meron din siyang sell, kung 1:2 pa rin, 1:1.5 yung ating risk-reward ratio, malakas pa rin siya. Kaya nga, ayan yung sinasabi ko, minsan pwede mong ping-pongin ng price kung marunong kang talagang mag-technical analysis. Now, ang sikreto uli dyan, laging yung margin mo, ang sabi nga nung iba, 1% rule. Kung ano yung capital mo, 1% lang nun. Okay? Pero minsan, halimbawa, sa gold, 0.01 ka lang kung gold, kung mahilig ka sa gold. Okay? Ngayon, tingnan natin, puntahan natin yung gold kung papaano siya. So, tanggalin muna natin to si Algo Alpha kasi nga, para sa akin, mas nagiging ang daming mong tinitignan. Okay, so remove natin yung drawings. Punta tayo ngayon kay gold. Okay, yan ang ating gold. Kung mapapansin nyo, napakalinis nung ating yung buy and sell signal niya. Then, Asahi order block, lagay din natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong 1, Asahi order block, lumitaw. 2, price range, lumitaw. Bibilugan natin, 1, 2, and then yung green arrow, 3. Okay? And then, oscillator, umangat. Actually, dito pa lang, umangat na rin siya. Okay. So, pasok ba tayo sa buy? Yes, pasok tayo sa buy. So, sabihin natin, dito ka nag-entry. Okay, ng long. Pasok ka sa 1:1.5. Okay? Yan, 1.6 pa nga yung nakuha mo. Okay? Meron kang tatlong tinignan. Ano yon? Asahi UB, Prama channel, buy, signal. Ngayon, ito naman, sell signal. Ito palagay ko, ano to hindi natin makukuha. Dito inabot niya eh. So, ang mangyayari niyan, sell signal niya is from here. Hindi niya aabutin. 1:2, kahit nga 1:1, hindi niya inaabot. Okay. Ngayon, tingnan nyo. Unang-una, bakit ako magsesell? Wala naman akong nakitang Asahi OB na pula. Correct? Pangalawa, kung titingin ako dito sa ating umangat siya dito. Malayo doon sa signal natin. Umangat siya, yung pula natin, naalala nyo, yung red signal natin sa Andean, umangat siya dito lang. Okay, so kung dito ka rin papasok, makikita mo na hindi nagre-ranging, bumalik sa gray. Kung ako yan, ika-cut loss ko na yan. Or kung break even ako, teka muna, bumalik sa gray. Tigil muna ako sa trade. Scalping yan, kaya normally, scalping, nakabantay ka. Correct? So, hindi siya tumuloy. So, number 1, walang Asahi OB na bearish. So, hindi malakas. So, hanggat walang Asahi OB para sa akin, hindi siya malakas. Hindi ko pwedeng tanggalin. Marami akong mark na pala dito. Okay. Now, time para magtanong. Gold, Forex, makikita nyo. US 100, makikita rin nyo. Ayan, ito, US 100, ang dali rin, no? Sell. Nag-sell siya. Buy. Ito, buy. Meron tayong OB. Meron tayong buy. Kung nag-buy ka dito, boom. Angat. Kung nag-sell ka dito, angat. Ngayon, kababay lang, magsasell ka. Yan. Huwag ka mag-overtrade yan, ha? Pansinin nyo, mas maganda, punta ka sa higher time frame, tignan mo lagi kung anong priority mo. Priority mo ba mag-buy ngayon o priority mo mag-sell? Kasi sa higher time frame, makikita mo. Ngayon, kung may algo alpha tayo, di ba? Naka-on yung algo alpha mo. Halimbawa, naka-call. Makikita mo ngayon, like this one, more on bullish tayo sa market. Sa analysis niya. So, ang maganda dyan, lagi mong aabangan lang yung bullish. Katulad nito, aangat lang ni green sa ating orange sa Andean Oscillator.
So, ang gandang pasukan yan. 4 hours. Ngayon, gusto mo siya mag-scalp, pupunta ka ngayon sa 5 or 10. Every time na may buy signal na kumpleto, pwede tayong mag-buy. Kung katulad nito, ayan, buy signal, pero bearish siya, hindi ako papasok. Okay, bearish yung OB natin, no, pula. So, hindi ko pa papasukan yan. Iintayin ko pa ng isa pang signal na talagang magbabay ako. Kasi kung halimbawa, dito, ayan, katulad yan, nag-buy ka dito, merong bullish OB, may buy signal, pati yung algo alpha natin, nag-buy. Sunod-sunod yan, ang taas, hanggang 21,170. Yung ating US 100. Nasdaq yan. O US Tech yan sa ating tick-mill. Okay? Now, kung sinong may tanong, paki-type yung tanong o kaya mag-unmute lang. Pero kung klaro sa inyo 'to, kindly type 7 please. So ito yung pinaka-scalping natin. So ang main natin is yung Frama channel, okay? Frama channel tsaka range. Pero para sa akin, yung tatlong main indicator natin dito, yung Frama channel, range filter, tsaka yung Asahi order block. Can you type 7 kung nakasunod naman kayo? Kung merong hindi malinaw sa inyo, you are free to ask a question. Kung walang nagta-type ng 7, merong malabo. Ano ba, nagpalabo sa atin yung algo alpha? Actually, yung algo alpha, pwede nyo rin yung gamitin as 1. Hello guys, andyan pa ba? Okay, bearish and bullish. Eto ba? Algo alpha yan. Zero lag signal. Naka-post na yan guys sa ating tickmill, kaya nating to worry. Eto. Ayan, naka-post yan. Algo, ito, Andean oscillator, zero lag indicator. Okay? Nasaan tayo? Ayan, tickmill. Fractal adaptive moving average. Okay? So, naka-post yan. Huwag kayong mag-alala. Algo alpha, zero lag signal yan. Ito, maganda. Para sa akin, isa to sa gusto ko. May ganito kasi ako sa MT4, hindi ko mahanap sa trading view kung saan. Pasalamat na lang ako meron ng trading view. Okay? So, meron bang may tanong? Kung klaro sa inyo, can you type 7 please? Kasi kung wala, hindi tayo matatapos. Sorry, kung may tanong akong walang nag-type ng 7, ibig sabihin hindi malinaw. Okay, so yun lang guys ang webinar natin with the scalping strategy. Maglilitaw pa tayo. Meron ako actually sa YouTube pa na iba, katulad nung Heiken Ashi, mga pang scalp yan. Pagka sinabi mong scalp, ano lang yan, lower time frame talaga ka nakafocus. Pero nakakapagod yan. Merong tinatawag na intraday. Pasok din to sa intraday. Ibig sabihin nun, hindi mo, mag-focus ka lang sa 15 minutes, 30 pataas, wag sa masyadong mababa para hindi ka mahirapan masyado. Okay? And don't forget yung margin natin. Yung margin natin, laging minimal lang, 1 to 3% lang ng capital mo. Yun yung ating margin. Okay guys, and then standby kayo. Gaya nung nasabi ko, meron pa tayong pag-uusapan later on about crypto naman. So again, thank you guys for watching dito sa ating webinar ng Tickmill related sa isang strategy na pwede natin gamitin sa Forex and also crypto as well. And don't forget ang Tickmill, yung mga hindi pa naka-register, register lang under Asahi. Pag-usapan natin, marami tayong pinag-uusapan din doon, yung iba may mga tanong. And then doon nga pala ako nagbibigay ng chart, guide chart for the week, kung ano ang possible na mangyari sa iba't ibang may mga opportunity. Hindi yun naka-fix sa goal, hindi naka-fix kung saan may opportunity nakita tayo sa chart, iyon ang ibinibigay namin sa inyo. So, yun yung isang benefits nun. Hoping na makita ko kayo na nagte-trade soon with Tickmill. Support lang natin yung ating sponsor na broker. So again, thank you for watching, and then don't forget standby. Standby lang tayo for the next webinar. So thank you again guys.